Wala ng katapusan na ginagawang kasinungalingan itong mga demonyo. Wala na tayong maasahan. We will just pray that the truth will prevail and we will sit as free. Resign is not the solution. Kung talagang walang katotohanan ang mga issue ni Senator Amy Marcos, then stay put ka lang at patunayan na hindi totoo. Pero kung totoo, ay dapat lang resign na at magparehab para matahimik tayong pare-parehong mga mamamayan at kayong first family. Magsa publiko kayong mag-anak ng hair follicle test. Isampal nyo sa aming taong bayan na malinis na wala kayong bisyo. Hindi yung pagiging tunay na kapatid ang issue ay dapat kalampagin ni Sandro ay ang tatay niya. Tama lang ang ginagawa ni Senator Amy, itama ang mali at kahit na kapatid ito, ipinakita lang ni Senator Amy ang pagmamahal niya sa kapatid matapos na i-test or i-chapwera siya ng Pangulo sa palasyo matapos manalo ito sa halalan. Pagpapakita rin ito ni Senator Amy ng pagmamahal niya sa kapwa Pilipino at sa bayan. Sandro, alam mo yang iparehab mo na yung ama mo, gagaling pa yan, huwag kang mag-liar, lalabas din ang totoo, di kayo karapat dapat sa bayan. Total marami na rin kayong pera, magbago na kayo, bata ka pa, magpakatao ka naman, kahiyang ginawa ng nanay mong adik na rin dito sa US. Galit na ako sa mga Marcos, kaya umiwas ka na Sandro. Sayang kayo mga kapatid, huwag nyo nang gayahin mga magulang ninyo, payong magulang ko ito. At mga kapatid mo, tama si AB, nagmamalasakit lang siya sa tatay mo. Wala talaga kayong maidudulot na maganda sa ipinaggagawa ninyo sa ating bayan at sa mga Pilipino na lubog ang Pilipinas kung kayo mga nakaupo dyan para sana sa ikabubuti ng ating bansa. Parang awa nyo na, mag-resign na lang kayo. End quote. Ito na, part 5 sa video ni Mr. Saldico. Talagang nakakagimbal. Salamat, Ginoong Saldico. Sana mas marami pa kayong ipahayag na katotohanan na nalalaman nyo. Panoorin natin ang may mga dagdag resibo na naman. Confidential letter niya kay PBBM. Dito na natin makikita na totoo talagang sinasabi niya. I-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng PAICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Yan! Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video nito. Yun! Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na... Ayan, yung Aguado Street. Diyan nag-deliver si Orly Gotesa ng mali-malitang basura. Kino-confirm niya. Tapat lang ng Malacanang. Tumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami, dating Speaker Romualdez, at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot.
Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, pinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilig namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Ito na. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Diba? Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At itong 2025, 21.127 billion pesos. 51. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Jesus. Grabe. So, part 5 na ito Kasi yung unang video niya, hinati niya ng 3. 1, 2, 3. Ito, pangalawang video, parang hinati na naman niya ng 3. So, part 5. Abangan natin yung part 6. Okay, very revealing yung mamaya, malalaman na natin yung confidential letter niya kay Pangulong Marcos dated February of 2025. Anong nilalaman? Ano pa? Yung sinasabi niya na bakit ngayon lang sinibak sina Secretary Pangandaman at yung isa pa, yung Yusek Bersamin, na noon pa, Pebrero this year, nagsumbong na si Saldico sa Pangulo through his letter na ito, sinisingit ng dalawa. So kung walang kinalaman ng Pangulo, kung ako ang Pangulo, sibakin ko na ano pa yan? 100 billion ang laki, di pwede. Nakakapagtaka nga, bakit ngayon lang sinibak o nag-resign ba? 4 yan E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, Yusek Bersamin, Yusek Olaybat. Mga high-level officials yan. Kaya nga sabi ni, kumpara natin, sabi ni Senator Lacson, wala ang kinalaman ng Pangulo niyan. Malinis siya. Hindi siya tumanggap ng kickback. Ito, Pangandaman, Bersamin, ang tumanggap. Malinis ang Pangulo. Sinagot siya ni Professor Winnie Monson, dating NEDA Secretary. Ano ba? Pinapalabas ba ni Senator Lacson na napaka-inefficient, napaka-stupid ang Pangulo? Imposible hindi niya alam. Yung mga ganyang high level na ano yan. Ganon din si Mr. Jason Sa, na yung mga payag na ganon ni Senator Lacson, parang inaamin niya na masyado namang mahina, otso-otso ang Pangulo. Niloloko ka. Ito na. Connecting the dots. Nagsalita si Congressman Toby Chanco. As early as November of 2024, alam na ni Pangulong Marcos yung ginagawa ni Saldico at Romualdez. Tigil nyo yan. Ayoko nyan. Tigil nyo. And I believe, nagsasabi ng totoo si Congressman Toby Chanco. Alam niya na ang nangyari. Bakit nagtatanong pa siya? Bakit tayo nagkaganito? Alam naman niya pala. So, anong ibig sabihin? Nilalaro lang tayo ng Pangulo. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Ay, nako. Mamaya ko pag-usapan, magbigay ng comment. Yung allegedly budget insertion naman ni Congressman Sandro Marcos. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong post o video ni Saldico. Dagdag paliwanag niya yung nangyayaring
pagsingit-singit ng mga bilyong pondo, allegedly utos ng Pangulo. At ito, dinagdag na rin niya, hindi lang Pangulo ang may dagdag budget insertion, kundi si Congressman Sandro Marcos. Naglabas na siya ng mga resibo. 50 billion ang mga singit ni Congressman. Di umano So pakinggan muna natin itong payag niya, then puntahan natin yung nilabas niyang mga dokumento. Insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video nito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Okay. Okay, ito na post. Representative Salco, 27 minutes ago, sabi niya, ito naman po ang listahan ng mga insertions ni Congressman Sandro Marcos para sa 2025 GAA. Kung mapapansin nyo, ay taon-taon, padami ng padami ang insertion niya tuwing BICAM. Ang total ng kanyang insertion sa loob ng 3 taon ay mahigit 50 billion. Okay, so 2025 lang ito na resibo. Basahin natin yung lugar at saka amount. Masyadong maliliit. Ito, Davao Cotabato Road, 100 million. And then, ano pa? Maharlika Highway, Cotabato Marble Road, 200 million. Itong Davao Cotabato Road, 100 million ito. So 300 million lahat. Ano pa? Kompleto resibo Dangapao Bogalyon Road, ito, 70 million. Olongapo Bogalyon Road, 70 million, 50 million, and another 50 million. Ayan, ito. Kompleto Ano pa? Sibunga Dumanhog Road, 100 million. I think Sibunga, parang Mindanao na ito. Pasaling Bridge, Manila North Road, Dibatak Bridge. Basahin ko lang muna yung mga project, then punta tayo sa amount. Abang Bridge, Pasaling Bridge, Tubangan Bridge, bridge, puros bridges. Ang mga amount is 154 million, 91 million, 7 million, 25 million, 325, basta. Ito na, construction of drainage canal, Lawag City, Ilocos Norte, 150 million. Flood control structure, Bislac River, Bacara, Ilocos Norte, 60 million. Construction of flood control structure, Lawag City, 60 million. Construction, Leondone, flood control, Ormoc City, Leyte. Pati Leyte. Wala naman siyang kinalaman sa Leyte. Yung mga Mindanao projects, wala na siyang kinalaman doon 100 million. Construction of Hogna flood control, Ormoc City, 100 million. Construction, flood control structure, Kananga, Leyte, 100 million. Nako. Ano pa? Kompleto. Davao del Norte, 100 million. Lugar na lang, Then, Bacara, Ilocos Norte, 10 million. Ano ito? Bangge, Ilocos Norte, 40 million. Ito, puro si Ilocos Norte ito. Ano pa? Anyway, katulad ng una niyang ilabas, yung 100 billion insertion ni PBBM, nang patunayan, totoo. Mismo si Senator Lacson, inamin niyang totoo yung inilabas na resibo ni Saldico. Kasi siya ang gumawa Kaya talagang
I don't know, kanya-kanyang pananaw. May mga grupo sinasabi na AI daw ang video ni Saldico na ito. Eh, paano naging AI na mayroong anino? O, kagaya sa akin, makikita nyo, nag-aanino ang ano kasi nga, ang ilaw nandun sa taas, nag-aanino, may anino ako. Paano magka-anino ang AI? Ayun. Ako, naniniwala ko, itong mga inilalabas na resibo ni ni Saldico, una, yung 100 billion, laban kay PBBM, pinatunayan ni Senator Lacson, totoo, kailang ang nakatanggap ng kickbacks, hindi si BBM mismo, kundi si Pangandaman at Bersamin, kaya sinibak. O, ito ngayon, in 3 years time, Sandro Marcos, more than 50 billion in 3 years. Kaya, ito daming tanong, bakit ang Ilocos Norte hindi imbestigahan ng ICI at DPWH, di ba? Nananawagan, Attorney Guanzon, Ilocos Norte naman, Ilocos Norte and Leyte, itong dalawa na ito. Bakit hindi nyo puntahan? Sabi ni Attorney Guanzon. Si dating Governor Chavit Singson, ICI, i-priority nyo Ilocos Norte. Wala rin. Congressman Pulong Duterte, sabi niya, mga kaibigan kong Ilocano nagre-reklamo substandard na mga projects sa Ilocos Norte. Ang congressman nagkukumahog pag-repair sa mga ano ba? General Azurin, ang ICI advisor, minsan nagpayag na sa 4 na projects sa Ilocos Norte na pinuntahan namin, wala namang ghost project. 4 lang yan pinuntahan eh. Hindi pa natin nakita, silang na for 3 years, 50 million. I'm sure, ang daming proyekto niyan. So, bakit? Si Karen Davila. Tinanong niya si Mayor Magalong pa noon, nung party pa siya sa ICI. Sabi niya, set the example. Presidente, para ka panipaniwala, dapat unahin na imbestigahan ang flood control project sa Ilocos Norte. Which is tama. Kung talagang walang itinatago ang Pangulo, ang Congressman Marcos, bakit hindi nila pa-imbestigahan ang Ilocos Norte? Yung sagot ni, na-dismaya ako sa sagot ni Mayor Magalong eh. Na, hindi, may nagre-report kasi sa amin, inuna namin Bulacan. So anyway, pabayan na lang natin. So anong response kayo ito? Alam ko ng response. Hindi yan totoo. Kung nandyan pa si Auntie Claire, totoo bang nag-resign o hindi? Matagal na natin tinaririnig. AI yan, whatsoever. But to me, naniniwala ko, itong mga pasabog ni Saldico, but it does not mean wala siyang kasalanan.